Nagpalingaling ako sa paligid kung may ibang tao. Nang akma kong hubarin ang suot kong dress dahil parang type kong itry mag-night swimming sa pool, ay sakto namang nagring ang phone sa bulsa ko. I checked who's calling and when I saw Ren's face, ay ngali-ngali akong i-ignore iyon. But something stupid came up to my senses. Something told me that I need to hear his voice, at least, para mabawasan kahit papaanong inis ko. What? Irritableng bungad ko. It was just a voice call kaya hindi namin kita ang isa't isa. I just called to say na nandito na ako sa pupuntahan ko. He calmly answered. At sino naman ang nagtanong? Papiloso pong tanong ko. I wanted to drop the call already pero talagang may pumipigil sa akin. Kala ko gusto mong malaman. Mahinahon pa rin niyang sabi. Napapalatak ako. FYI, wala akong pakialam. I heard him chuckle too. Don't worry. Babalikan naman kita dyan after a few days. Magugulat ka na lang, nandyan ako. Lalo lang nanikip ang dibdib ko. Di ba sabi ko, kahit hindi ka na bumalik? And mind you, baka ikaw magulat dahil pagbalik mo'y wala na ako dito. And where do you think you're going? Umigkas ang isang kilay ko. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? May tatakas ba sinasabi kung saan siya pupunta? He laughed again. Right. Wala. Pero kung makakatakas ka, that's the biggest question. Anyway, I have to say goodbye for now. Maaga pa akong gigising bukas. Kukumustahin lang din naman sana kita kaya ako napatawag. Pero sa palagay ko, okay na okay ka naman. Good night asawa ko. Mag-iingat ka dyan. Huwag masyado magpuyat. Promise, pagbalik ko, imamassage ko ang buong katawan. May bonus pang kasama. Magsasalita pa sana ako ngunit peep tone ng sunod kong narinig. Inis na napatitig na lang ako sa phone. Bakit ganun? Parang maiiyak na naman ako sa inis. Kahit isang taon kang hindi umuwi, wala akong pake. Hindi ako para mag-aksaya ng oras para hintayin ka. But then, I found myself typing those words at walang pagdadalawang isip na isinend sa kanya. Para talagang inuubos na naman niya ang lakas ko dahil sa matinding panlulumo. I am not that important to him para iwan niya ng basta-basta. He even sounded like he wouldn't miss me. My God, why are you even thinking he will miss you? Hindi nga. Bakit galit na galit ka? Para ka pang umiiyak. Don't tell me you're missing me already. Sa reply niyang iyon ay tila lalong matrigger ang damdamin ko. Lalong sumama ang timpla ng mukha ko. At sino ka para iyakan at mamiss ko? Ni hindi nga kita gusto. Remember, you just bought me to be your wife. And that's the fact. We're not emotionally binded so why am I feeling like this? Panigurado iyon. Pati siya ay ganoon. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Naghintay ako sa reply niya ngunit dumaan na ang ilang minuto ay wala pa rin. Nagbago na rin ang isip ko. Hindi ko na itinuloy ang bala kong gawin sa pool. Bumalik na lang ako sa kwarto at doon nagmukmuk. Maaga akong nagising. Pagkamulat ng aking mga mata ay nagdiretso agad ako ng banyo para maligo. It's been around 2 days since Rance left. And I could say, sa loob ng 2 araw na iyon ay parang nasanay ako agad na wala siya. Maayos-ayos na rin ang pakiramdam ko at nakakalakad na ng diretso. I never received any message from him since that day. Wala namang kaso sa akin dahil ayoko din naman makipagtalastasan sa kanya. Ngayon lang ulit ako magsasend ng message sa kanya. Aalis ako ngayon. Pupunta ako ng school. Siguro na may ipatatanggal mo mga padlock sa gate. Isang beses sinubukan ko kasing lumabas at nagulat ako dahil sa mga naglalakihang padlock na nakakabit sa gate. Talagang sinigurado niyang wala akong kawala sa mansyong iyon. Kaya pala ang sabi niya nung nakaraan kung makakatakas daw ba ako. That's the biggest question. Tapos na ako mag-breakfast nang mabasa ko ang kanyang reply. Sige, ipahatid kita sa driver. Umangil ako. Ayoko. Gusto ko lang mag-commute. Dahil kapag nagpahatid ako sa driver niya, malamang wala na naman akong takas noon. Sasama pa naman ako sa mga friends ko. No, kung hindi ka magpapahatid sa driver, hindi ka pwedeng umalis. At wala nga akong nagawa. Kailangan ko talaga magbalik sa school ngayon dahil sa diploma ko, kaya kahit labag sa loob ko ay nagpahatid nga ako sa driver niya. Kuya, dito na lang po. Ngunit hindi ako nagpahatid sa mismong tapat ng gate dahil ayoko makita ng mga friends ko na nakasakay sa magarang kotse. Mabuti na lang at pumayag naman ang driver.
Bumaba ako at agad na nag-update sa mga friends ko na nandoon na ako. Bro! Sa may tapat ng cafeteria ko nakita ang mga ito. Agad ako lumapit sa mga ito na may malapad pang ngiti sa mga labi. Kumusta mga bro? Parang kay tagal naming hindi nagkita-kita. Nakapagbeso-beso pa ako sa mga ito. Kala namin hindi ka makakarating. Ani Jordy, pwede ba yun? Hindi pwedeng absent ako, no? Umiyak ka ba? Bakit parang namumugto ang mga mata mo? Puna ni Wimper. Ha? Namumugto ang mga mata ko? Hindi naman ako umiyak kagabi. Noong isang araw lang pero matindi ang pagluha kong iyon dahil sa sobrang inis ko talaga kay Renz. Pero blooming pa din. Anong meron? Parang lalo kong gumaganda ngayon. Ani Daisy, is there something you haven't told us? May jowa ka na siguro ano? Si Shara na nalalalaki pa ang mga eyeballs. Mga bro, punta na kaya tayo kina ma'am para makagora na tayo at mamaya na natin usain si Janelle. Come on, nagugutom na rin ako. Makahulugan akong tinignan ni Jordy. Nagkasundo-sundo nga kami 5 at nagpunta na sa opisina ng head instructor namin. Wala pang masyadong tao sa university dahil masyado pang maaga. Pero pagdating namin doon ay wala pa si Ma'am Julen. Kaya tumambay muna kami sa pasilyo ng building. Kinuha ko ang cellphone sa bag ko dahil naramdaman ko ang pag-vibrate noon. Si Renz ang tumatawag kaya dumistansya ako saglit sa mga kaibigan ko. Hello? Ba't ka napatawag? Noon siya na naman bungad ko. You haven't updated me kung nasaan ka na. What are you doing right now? Seryoso ang tono niya. Nalalaki ang mga butas ng ilong ko. Andito na ako sa school. Medyo kanina pa. Iniintay pa namin yung head instructor namin para makuha ang diploma. Napipilit ang sad ko. I need some evidence na nasa school ka nga. At kung sino yung mga kasama mo. Evidence? Ano na namang kalokohan yung iniisip mo? I need your pictures. Patunay na nasa school ka nga talaga. Umikot ang dalawang eyeballs ko. The heck? Seriously? Tumatawa ba ako? Nagmamarchang naglakad na ako palayo ng building at nag-selfie kasama ang sarili ko. I made sure na kasama ang pangalan ng aming university. Agad kong isinend ang picture na iyon sa kanya. O ayan, siguro naman masaya ka na. Chat ko pa sa kanya. Nag-reply siya agad. Not yet. Sabi ko pictures. Meaning, more than one. At saka bakit nakasimangot ka dito? Gusto ko yung nakangiti. Napailing at buntong hininga na lang ako para pigilan ang gigil sa lalaking ito. Kung hindi lang ako pinagtitinginan ng mga friends ko at ayoko makahalata ang mga ito na may kaaway ako kaya pinigil ko ang sarili ko at muling humarap sa camera at ngumiti. Kinuhanan ko na lang bawat anggulo ng pagmuka ko nakangiti. At idinamay ko na rin pati sa na Jordy para magmukhang nagpipicture taking lang ako. Then sabay-sabay kong isinan kay Renz. O ayan, marami yan. Baka may reklamo ka pa. Nag-like react lang siya sa mga litratong iyon. Okay, pagkatapos mo dyan, umuwi ka kaagad ha? Hinihintay ka na ng driver sa labas. Napamulagat ako dahil sa sunod niyang chat. I replied immediately. Hindi pwede, may pupuntahan pa kami. Pero uuwi naman ako agad, promise. Pero biglang nag-offline na si Renz at para talagang sinadya na hindi basahin ang huling message ko. Nakasimangot kong ibinalik sa bag ang cellphone. Nagmamarcha akong bumalik sa mga kaibigan ko na nooy naghihintay sa akin. May problema ka ba, bro? You look stressed. Una sa akin ni Wimper. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. I wanted to be with them all day. Kaso, buwisit itong si Renz. Kung makapagbawal sa akin dahil pantatay ko. But I won't let him get on my way. I'm in a bit of complicated situation, mga bro. Can you help me out? I need to change my outfit. Oh my gosh, is that true? Halos pa-chorus na tanong ng mga kaibigan ko. Nandoon na kami ngayon sa mall at kasalukuyan kaming nakatambay sa isang coffee shop. This is the evidence. Hinubad ko ang suot kong sing-sing at hinayaan silang makita iyon ng malapitan isa-isa. Nakalagay dyan ang pangalan ko at ng asawa ko. Oh shit. So hindi totoo na tumama kayo sa... Pinandilatan ko ng mga mata si Jordy. No, it's all because of him. Agad kong sagot. My gosh, I can't believe. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Wimper cried out of the blue. She was the last one to hold my wedding ring. Siya.
Wala nga akong balak na sabihin. But it seems like wala na talaga akong choice kung hindi magsabi. Kanina, they helped me out para makatakas ako kay kuyang driver na nakaabang sa akin sa labas ng school. Two of my friends went out para lang ibili ako ng bagong damit. Then the other two became my eyes. I told them everything, from how it started and from the contract which I was signed at kung anong nakapaloob doon. So meaning, it was supposed to be May? Kumpirma ni Shara. I shrugged my shoulders. Yeah, but it ended to be me. Wala naman ako nagawa. He already gave me the money and he frightened me that he would sue me once I did not comply. So, how's the marriage? Ano itsura ng guy? Excited na tanong ni Daisy. Napalunok ako. Okay naman. He's 8 years older than me. Anong itsura? Ulit nito. Nagdadalawang isip na dinukot ko ang phone ko. Should I let them see Rand's real face as well? Pero since sinimulan ko na ang kwento, itotodo ko na nga. Hinagilap ko sa gallery ang picture ni Rance na dinownload ko sa internet. Wala naman kasi akong actual photo o stolen shot niya. Ini-maximize ko ang brightness ng cellphone sabay lapag noon sa mesa. That's the guy. Para mga batang nagkumpulan ng mga ito at pinakatitigan ng picture ni Rance. Nang matapos nilang ma-zoom in and out, ay saka sila muling bumaling sa akin. Huwag mo nga kami pinaglololo ko. Artista naman yata ito ang pinapakita mo. Oh, I'm not kidding. It's really him. He is really my husband. Masyado bang gwapo si Renz? Ganoon na ba kahirap paniwalaan na ako ang asawa niya? Well, if they only know, he's just a typical guy. Typical nga ba? Akin na nga yan. If you don't want to believe me, edi wag. Basta yan ang asawa ko. Hinablot ko na ang cellphone ko sa mesa at itinago muli sa bag. But the four witches seemed still not believing in me. Sige nga, kung siya talaga asawa mo, gaano kalaki? Biglang nag-init ang pisngi ko dahil sa tanong ni Jordy. What do you mean, gaano kalaki? Oh, don't tell us, you're still a virgin. Panigurado niyan, kung totoong asawa mo yan, may nangyari na sa inyo. Kaya huwag mo na kami lukuhin, burhilda ka. How big is his 9 inches? Biglang amin ko. He's only 9 inches. Muli ay katahimikan na bumalot sa kanila. Hanggang sa nakita ko na lang si Shara na nagbibilang ng kung ano sa dangkal niya. Oh my God, bro! This is how big her husband's... Nagtawanan ang mga malalandi. Bigla ay parang nainsulto naman ako. They look as if hindi talaga sila naniniwala sa mga sinasabi ko. As if they are mocking at me. Sa CR nga lang ako. Nahulas ang makeup ko sa inyo. Pabirong paalam ko. Nagpunta nga ako ng CR para ayusin ang sarili ko. Habang nare-retouch ko ang lipstick ko ay tumunog na naman ang cellphone ko. Wala naman ibang tatawag kung hindi si Renz. But instead na sagutin iyon ay hinayaan ko lang iyong mag-ring. What now? Pauwi na naman niya ako? Siya nga hindi ko pinauuwi. Nang matapos sa pag-aayos ko ay napagpasyahan ko na rin lumabas ng banyo. Sinadya akong tagalan para maghintay sila ng matagal. Talagang nainis ako. Pabalik na ako sa table namin na biglang mapahinto sa paghakbang. Ilang ulit din ako napakurap-kurap. Hindi ko alam kung hallucination lang ito pero kahit hallucination lang ito ay hindi ako natutuwa. May lalaki lang namang nakatayo sa tapat ng pinto. Nakapumulo sa ito at nakatingin sa akin. He was standing right at the back of my friend's seats. Nakakasual lang, ngunit napakalakas pa rin ang dating. Seryoso ang aura nito. Hindi ko masabi kung galit o ano. Saglit na parang nalimutan kong humakbang. Ang lakas ng kabog sa dibdib ko. Kanina lang ay topic namin siya ngunit ngayon ay nandito na. What is he doing here? How did he find us? Hindi ba't umalis siya? Di ba matagal pang uwi niya? Kumaway sa akin si na whimper. Bakit daw nakatulala ako? Bilisan ko raw at may pupuntahan pa kami. But they didn't see Rance, my husband. Lumapit na nga ako sa mga ito. Kanina ko pa naubos ang kape ko kaya wala na rin naman akong babalikan. Tumayo na ang mga kaibigan ko but when I look at where Rance was standing a while ago, ay wala na ito. Lumabas na kami ng coffee shop at patuloy ang linga ko sa paligid. But he's nowhere to be found. Pasimple ako napasapos sa dibdib. Ang lakas pa rin ng kabog. Sign na ba ito na dapat ay umuwi na ako?
Pagkagaling namin sa coffee shop ay nag-stroll pa kami sa loob ng mall. Nag-window shopping kami at kung saan saang store pumasok. Sige nga, kung super rich ang napangasawa mo, ilibre mo nga kami sa isang mamahaling restaurant. Maya-maya ito ni Jordy. Sinabi ko din kasi sa mga ito na binigyan ako ng 2 million rands kapalit ng pagpapakasal ko sa kanya. Mukhang hindi pa rin naniniwala ang mga bruha. Sure, walang pag-aalinlangang saad ko kaya agad-agad ay naghanap kami ng restaurant na may pinakamahal na servings. Pumasok kami agad at pagkaupo pa lang ay pinagkaabalahan agad nila ang pagtingin sa menu. Chinek ko naman ang ATM ko. I always carry it in my wallet. Yes. At nang dumating ang mga order namin ay agad kami nagsimulang kumain. Maging ako ay excited dahil ngayon ko lang na-treat ang sarili ko sa ganito kamahal na restaurant. Sinulit namin ang pag-order because for me, sky's the limit. Halos lahat yata na nasa menu ay tinikman namin. Habang nagpapababa ng kinain, nag-scroll muna ako sa phone. Hindi na tumawag pa sa akin si Renz at hindi rin siya nag-reply sa huling palitan namin ng mensahe kanina. Huminga ako ng malalim. Baka hallucination lang talaga nakita ko kanina at dala lang ng gutom. Pero ngayong busog na ako ay medyo nasa tamang wisyo ng sistema ko. We're starting to believe it. Ano whimper na nag-thumbs up pa sa akin. Lumulobo pa ang bibig nito dahil sa nginunguyang desserts. Inungusan ko ito. Ang susama niyo sa akin. Nagtatampo pa rin saad ko. Sus, ano ka ba? Joke lang yun. Alo naman sa akin ni Daisy na nakuha pang yumakap at humalik sa pisngi ko dahil katabi ko lang ito sa upuan. Ano joke dun? Umalukip-kip ako. Ang totoo niyan, magpapalibre lang talaga kami. Tawa ni Daisy. We love you and we believe in you. Pasimple pang ipinakita sa akin ni Jordy ang iPhone na kanyang hawak. I rolled my eyeballs. They're my best of friends. Kaya naman hindi ko rin magawang magalit ng totoo sa mga ito. Besides, treat ko na rin ito sa kanila. At gusto kong sulitin na makabonding sila ngayong araw dahil nararamdaman kong baka hindi na maulit ito. Kung maulit man, baka sa mga susunod na taon pa. Kapag malaya na ako kay Renz. So, where's the next stop? Maya-maya masaglang tanong ko. Kitang-kita ang excitement sa mga mata ng mga ito. Hindi nga. What about we go shopping? Excited yung tanong ko. Sure. Sabay-sabay nilang sagot. Tinawag ko na maya-maya ang waiter and ask for the bill. Lumapit ito agad dala ang isang receipt na nakalagay pa sa cute na bilao. At tumataginting na 65,000 pesos lang naman ang nakita kong babayaran ko. But it was no problem. Inilagay ko sa bilaong iyon ang credit and debit card ko at muling ibinalik sa waiter. Habang naghihintay ay isa-isang nagpaalam ang mga kaibigan ko para mag-retouch sa restroom. Ako lang naiiwan sa table. Nakangiti pa ako nang muli akong balikan ng waiter. Sorry ma'am pero hindi po gumagana ang debit card ninyo. Naka-blocked or hold po yata. Sa isang iglap ay nawala ang ngiti kong iyon. Para akong binuhusan ng yelo sa kinauupan ko. Ano? No! No way! That ATM is mine. Walang pwede mag-block o mag-hold diyan. Kabadong sabi ko. Umiling ang waiter. Wala po talaga. Nakailang swipe na po kami pero hindi po talaga siya gumagana. Baka meron po kayo ibang debit card dyan na pwede magamit? Or cash na lang kung meron ma'am. Napahawak ako ng mahigpit sa aking bag. That's impossible. How could it be block or hold? Sa taranta ko ay bigla akong napatayo. Hindi. Wala na akong ibang card. Yun lang. Baka naman di gumagana ang machine ninyo. Duda ko. Muli itong umiling. I'm sorry ma'am. If you have any problem with regards to your card, you can talk to our manager para makapagpaliwanagan doon. Inanyayahan nga ako dito sa may billing para makausap ang manager. Pagdating doon ay naabutan ko pa itong hawak ang debit card ko at sinusubukan pa rin iswipe iyon. Ipinakita pa nito sa akin ang monitor kung saan nakalagay na hindi nga mabasa ang card. I'm sorry ma'am pero malinaw na po iyan. Ang card niyo po ang may problema. Ano to? Sandali parang na-blackout ang isip ko ng mga sandaling iyon. What am I going to do now? Hindi naman ako para lokohin ang mga ito. It's 65,000 pesos. Hindi birong halaga iyon at kahit pagsamasamahin namin ng mga dalang pera namin ay hindi aabot iyon kahit 1/4. Saan ako kukuha ng halagang iyon para mabayaran ang bill? Wait lang po. May tatawagan lang ako. Nagiinit ng aking pakiramdam at sinimulan na akong pawisan ng malapot. Pati mga kamay ko ay nanginginig na rin dahil sa sobrang takot habang hinahanap ang cellphone ko sa bag.
Is this my doom? Pero wala talaga ako maisip na ibang paraan. Ayokong mapahiya sa mga friends ko pati sa mga tao dito sa restaurant. At isang tao lang, agad na pumasok sa isip ko na maaaring makatulong sa akin. Even if hindi ko alam kung anong salita ang maririnig ko sa kanya kapag pinakuusapan ko siya. At di ako magagalit siya. But I had no choice. I badly needed his help. Halos hindi ako humihinga habang hinihintay sagutin ni Renz ang tawag ko. His phone's ringing already for several times pero hindi niya pa rin ito sinasagot. Shit, sumagot ka! Naiiyak na pakiusap ko pa. Nakatingin pa rin sa akin ang manager at ang waiter ng restaurant. I kept trying to ring his phone pero hindi talaga sinasagot. Diyos ko Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko na malayang na malisbis na pala dahil sa sobrang takot at hiya ang mga luha ko. Itinigil ko na ang pag-contact sa number ni Renz. Ilang minuto na ang lumilipas ngunit wala talagang tugon. I even sent him a message pero mukhang offline ito. Is there any way po para makabayad ako? My husband's not answering my call. Gulong-gulong isip na sabi ko. Nanguyam akong tinitigan muli ng babaeng manager. Ma'am, hindi po ito karinderya na kapag wala kayong pambayad ay paghuhugasin namin kayo ng plato. Hindi po biro ang halaga ng orders na nakonsumo ninyo. Nasa 65,000 iyon mahigit. Pinahid ko ang luha ko. Hindi ko naman po alam na ganito ang mangyayari. Gumagana naman po talaga ang card ko. Giit ko. So, ang machine namin ang may mali? Ganun po ba? Kagagamit lang po namin ito sa transaction a while ago. And we know it's working well. Baka naman po na-block na talaga yung card nyo nang hindi niyo nalalaman. Dapat kasi, chinecheck nyo muna bago nyo gamitin. Ano pong gagawin natin sa 65,000 bills ninyo? Hindi pwedeng hindi nyo mababayaran iyon. Natahimik ako habang nag-iisip ng paraan. I know, there is no one to be blamed here but me. At wala akong karapatang magmatapang. Kung hindi kayo makakabayad ngayong araw, ma'am, wala po kami magagawa kung hindi ang i-report ito sa management. Hindi po. Wait lang po. Putol ko sa sinasabi nito. Huminga ako ng malalim at muli itong hinarap. Napada ako ang tingin ko sa suot ko singsing. Hinugot ko yun mula sa kampalasansingan. Siguro na may aabot ng 65,000 ang halaga nito. Isasangla ko lang po ito. Itong singsing pero babalik po ako rito. Promise. Babayaran ko ang bill na yan. Sabi ko. Kung nagdududa kayo, pasamahin niyo pa ako sa isang stop. Please, this is the only way I know para makabayad ako. Nag-prayer sign pa ako dito. Bumuntong hininga naman ang babae sa katila na pipilitan pang pumayag at tumango. Okay, but please, leave your personal belongings here. Para may assurance pa rin kami. Agad kong iniabot sa kanya ang dala kong bag. Pinasamahan nga ako dito sa waiter na magtungo sa isang pawn shop. Habang naglalakad palabas ng restaurant ay nakita ko ang mga kaibigan ko at nagtatakang nagtanong kung anong problema. But I pretended to be okay. I'll be back here soon. Please, wait for me. Saka ako nagmamadaling humakbang palabas. Naganap kami agad ng pawn shop sa loob ng mall at nang may makita ay agad kong ipinakita ang wedding ring namin ni Renz. Sinipat naman iyon agad ng babae at habang naghihintay sa kanya ay panay ang usal ko sa isip. I know you'll get mad pero tutubusin ko naman to pag naayos ko ng ATM ko. I said while imagining his mad face. Hindi ko maikakaila ang sobrang takot ko. Parang nagsisisi nga ako. I should have just obeyed him nung sinabi niyang umuwi na ako. E di sana hindi aabot sa ganito. But I really wonder what happened. Bakit biglang mabablock ang ATM ko? May lamang pera iyon at hindi yun basta-basta pwedeng gawin ng bangko. Mom, you can pawn it for at least 500,000 pesos. Nalula ako sa halagang binanggit ng alahera. At least 500,000 pesos? Ibig sabihin ay pwede ko pang isang iyon sa mas malaking halaga? Ganun kabahal ang singsing na bigay sa akin na Renz? Hindi miss, 100,000 lang kailangan ko. Napapalunok na sabi ko dito. Okay ma'am, I just need you to fill out this paper and your valid ID please. Kinapa ko sa bulsa ang wallet ko. Wala akong ibang valid ID maliban sa student ID ko. Pwede po ba ito miss? Alanganing tanong ko. Umiling ang babae. Meron po bang ibang ID ma'am? Hindi na po kasi kami tumatanggap ng student ID. Ang tinatanggap na lang po namin ngayon ay government issues IDs. Pero miss, ang alam ko valid ID rin ito. Bakit hindi niyo tatanggapin? Protest ako. Please, kailangan ko lang talaga ng pera.
Akin naman ang singsing na yan. Wedding ring ko yan. So please tanggapin mo na ito. Muli itong umiling. Mahigpit na po kami ngayon, ma'am. Lalo na kapag estudyante ang nagsasangla. Marami na po kasi kami naging issue ng complaint about sa mga magulang na isinasangla ng mga anak ang mga alahas nila nang hindi nila alam. Malinaw naman po ang post na listahan ng ID na tinatanggap namin sa labas. Only government-issued IDs lang po. Sorry po but we have to follow our rules. Ibinabalik na sa akin ng babae ang singsing. Pero miss, wala namang magko-complain kung isasangla ko ito. Isa pa, sorry po talaga ma'am. Pero ako naman po mapapagalitan kung pagbibigyan ko kayo. Baka mawalan din po ako ng trabaho. Nanlulumo kung kinuha na nga lang ang singsing. I know there's no way kahit magmakaawa pa ako sa kanya. Nanlalamig ang pakiramdam ko at hindi na makapag-isip ng tama ang utak ko. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito sa akin ngayon. Paano na to? Makukulong ba ako? Hanap na lang tayo ng ibang pawn shop. Sabi ko sa waiter na kasama ko. Sana naman sa susunod na mapuntahan namin pawn shop ay tanggapin na ito. Or else ay talaga magiging katapusan ko na. Ngunit hindi pa kami nakakalayo nang marinig kong tawagin itong atensyon ko. Ma'am, okay na raw po. Nito matapos magbasa sa cellphone. Ano? Naguguluhang tanong ko. Okay na raw po. May nagbayad na daw po ng bill nyo. Ulit nito na ikinakaslot ng mga mata ko. What? Sino? Gimbal na tanong ko. Nagkibit balikat ito. Hindi ko po alam pero yun po ang message sa akin ng manager. Pinababalik na rin po ako sa restaurant. Nauna na ito naglakad pabalik sa direksyong pinagmula namin. Ako naman ay sandali pang natigilan habang iniisip kung sino at paanong mangyayari iyon. Hanggang sa biglang may humablot ng aking kamay. Napalingon ako at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata. When will you obey me as your husband? Nakatiim ang bagang na tanong ni Renz. Hila-hila niya ang kamay ko habang sa isang kamay niya ay bitbit niya ang aking bag. Iginiya niya ako sa may escalator pababa sa may ground floor. Renz, how did you know? Please, magpapaliwanag ako. Tarantang sabi ko habang pilit na hinahabol ang malalaki niyang mga hakbang. Mahigpit pa rin niyang hawak ang braso ko ni hindi niya ako tinatapunan ng tingin. Hila-hila niya ako hanggang sa makarating kami sa may parking lot. Did I not tell you come home already? Diba sabi ko umuwi ka ng bahay pagkatapos mong makuha ang pakay mo sa school? Galit pa rin saan niya. Iginiya niya ako patungong sakyan at halos ipagtulak ang pasakayin doon. Uuwi naman na talaga sana ako. Kaya lang biglang nag-iyang kumain ng mga kaibigan ko. Gusto ko lang din naman silang makabonding. Anong masama doon? Can't I have a little time with them? Naiiyak na sa takot na sagot ko. What did I tell you before? Bawal ka makipaglakwatsa kung saan-saan, di ba? Hindi naman lakwatsa yun. It's quality time with my friends. Halukip-kip ko. Quality? Inuubos mo ang perang ibinigay ko sa'yo sa walang kakwento-kwentang bagay. Pabalya niyang isinara ang pinto at sa sobrang gulat ko ay napatili ako. Siya naman ang sumakay sa may driver's seat at ibinato lang na parang basura ang bag ko sa may backseat. Ibinigay? Yun na nga eh. Ibinigay mo na sa akin ang pera kaya akin na yun. Bahala na akong gumastos doon. At saka wala naman sa kontrata na makikialaman mo ang buhay ko, di ba? Bibigyan lang kita ng anak, yun lang yun. Sabi ko pa kahit nananahimik na siya. Tinitigan niya ako ng masama. Pati ang wedding ring natin, isasangla mo pa talaga? Ano? Lalo ako nalito sa mga sasabihin ko. Paano kasi biglang hindi gumana ang debit card ko? At wala naman akong ibang maisip na paraan kung paano mababayaran yun. Tinatawagan kita pero hindi mo ko sinasagot. So if he knows everything, isa lang ibig sabihin nito. Nandoon nga siya mula pa kanina sa may coffee shop. Did he untail us? Sabi niya malayo siya. Paano nandirito siya agad? Saglit siyang nanahimik dahil ikinakabit niya ang seatbelt niya. Ako naman ay hindi may paliwanag ang kaba dahil sa maaari mangyari mamaya. I know he's mad. I know he's going to punish me. Kitang-kita ko sa mga mata niya iyon. What did I tell you on the day of our wedding? Maya-maya ay malamig na tanong niya. Ha? Napalunok ako habang inaalala kung ano iyon. Ano nga ba iyon? Wala naman ako maalala maliban sa... Yes, nasagot niya sa harap ng judge. Mrs. Lawrence de la Merced. Yun ang pangalan na dadalhin ko mula ng araw na iyon.
Nautal pang sabi ko. Yun ang biglang naalala ko na igawad niya sa akin ang aking unang halik. Ngumi si Sia. Exactly. At alam mo kung ano ibig sabihin nun? Umiling ako. That I'm your wife? Nagsalubong na parang higad ang kanyang makakapal na kilay. Hindi lang iyon. It also means that you are mine. You are my property. Kaya dapat lahat ng sasabihin ko'y susundin mo. You will submit to me. You will abide by my rules. At pag sinabi kong hindi, hindi mo gagawin ang isang bagay. And that as a consequences, I have the right to punish you once you disobey my rule. Napakapit ako sa laylayan ng aking skirt. Bakit ganoon na lang ang takot na dumaloy sa mga ugat ko nang matapos ng mga sinabi niyang iyon? Huling takas ko na ba ito? Huling palugit na ba niya sa akin to? Kahit natatapakan mo ng mga karapatan ko? Lakas loob ko pa rin tanong. Oo. Tahimik pa rin ako hanggang sa makarating kami ng mansyon. Patuloy ako nakikiramdam sa mga sasabihin o gagawin ni Rance. I chose to finally shut my mouth dahil sa mga huling sinabi niya. Hindi ako natutuwa sa'yo. Kaya hanggat hindi ka natututo, ipapahold ko ang pera mo. Saka ko na ipagagamit sa'yo pag natuto ka na magtino. Kaibigan niya raw ang pinakamay-ari ng bangko na nag-issue ng ATM card ko. Kaya isang sabi lang daw niya rito ay kayang-kaya nitong i-hold ang card ko. So now, malinaw na sa akin kung sino ang culprit, kung bakit hindi ako nakapagbayad sa resto. At yung 65,000 pesos na binayaran niya, ay papalitan ko raw ng perang pagpapaguran ko. Pati ang wedding ring ko ay binawi niya. Masyado daw mamahalin iyon para ipagkatiwala sa akin. Papalitan niya daw muna ng fake just in case may sipan ko na namang isang la. Hirap na at baka gamitin ko raw sa kung saan ang pera. Napabuntong hininga ko. Napakayaman niya pero tinitipid niya ako. Akala ko'y pansamantalang gaganda ang buhay ko habang at least asawa ko siya dahil ibibigay niya lahat ng gusto ko pero kabaliktaran lahat ang nangyayari. Parang mas maginhawa pa nga ang buhay sa akin ng mga namamalimos sa kalsada. Buti pa ang mga iyon, malayang makakapaglaboy-laboy. Napaingos ako pagkapark ng kanyang sasakyan. Bahala ka na nga dyan. Bumaba agad ako ng sasakyan at tinahak ang daan patungo sa loob. Senyorito Renz, baka naman po pwede niyo pa akong bigyan ng pagkakataon. Ngunit kaagad din ako natigilan nang makita ang nagmamakaawang si kuyang driver. Ito ang naghatid sa akin sa school kanina. Hindi na ito nakasuot ng uniforme nito bagkus ay pambahay na lang. Halos lumuhod ito sa harapan ni Rance. Nang mapadako ang mga mata nito sa akin ay agad kong napansin ang pagtalim noon. What could have happened? Makulit ka. Sinabi ko nang sasanti ka na kanina pa, hindi ba? Malamig na tugon naman ng asawa ko. Pero senyorito, stop calling me senyorito. Dahil mula ngayon ay hindi mo na ako amo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakiusap po. May mga anak pa akong pinapatapos. Kung tatagalin niyo ako, paano na ang pamilya kong umaasa sa akin sa probinsya? Saktong nasa pisamano ako ng pinto nang iharang ko ang sarili doon. Sinalubong ko si Rance na nooy walang kasing lamig ang ekspresyon sa muka. Pakiramdam ko'y nangyayari ang lahat ng ito nang dahil sa akin. Kaya matapang ko siyang hinarap. Ano bang problema mo? Bakit tinatanggalan mo ng trabaho si kuya? Inihawak ko pa ang dalawang kamay ko sa magkabilang gilid ng pinto para masiguradong wala siyang daraanan. Nang matapat na siya sa akin ay lakas loob ko ring sinalubong ang kanyang mga nakatiim na mata. Umalis ka dyan kung ayaw mong masaktan. He coldly asked of me. Nagmatigas ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ginagrant ang pakiusap ni kuya. Nakikiusap sa'yo ng ayos yung tao. Wala ka bang puso? Pakinggan mo.